I am a Dabawinyo. Ikaw rin, Dabawinyo ka. Alam mo kung gaano kalab na... Ako, sir, bakit nyo binuking? Senator Bato, ba't mo binuking na Dabawinyo yung taga-NBI? Baka bukas na bukas, relieve yan. Baka ma-relieve yan. Sabihin nung praning sa Malacanang. Ay, Dabawinyo pala yung NBI doon, kaya pala eh. Palitan yan! Tanggalin ang lahat ng NBI! Delicates yan. Ng taong bayan, yung mga Dabawinyo, yung local NBI natin doon. Yes, sir. Very much respected by Dabawinyos, yung ating local NBI doon. Salamat, sir. So, it doesn't matter naman. Whether or not andyan si Pastor Kibuloy, whether or not magpapaalam ka, pagpasok doon, kung wala talaga si Pastor Kibuloy doon, hindi mo talaga mahuli. Kaya kailangan talaga ng accurate information yung operation ninyo na nandoon talaga para mahuli ninyo. Pero yung magpi-fishing expedition tayo, we will just be creating more and more animosity. Dapat kuha ninyo yung inyong information, yung precise and accurate, para hindi tayo magkakaroon ng maraming animosity. Yes, Mr. Chair, I would like to affirm the statement of Director Albao kasi yung mag-serve sila ng warrant, na nagpapaalam sila sa amin at kita nga nila yung accused na nag-cooperate naman. Yung ngang nilagyan din ako nakuha kasi ng camera ng bahay namin, harap ng bahay. May tao doon na palaging bumabalik sa aking maliit na bahay. May naglagay ng listening device doon sa pinahiram sa akin na Tera. Oo. Grabe, doon din ako sa NBI po nagpatulong. Kasi nga medyo nawala po yung trust namin doon sa PNP. Huwag naman ganun! So, yun nga ang request ko sana kung sino mang mga responsible nito. Nakuha kasi, hindi ma-deny yun na nandun sa video camera namin. Nakuha na may tao na naglagay ng anong device man doon sa sasakyan ko. And yung last Friday naman, yung nandun yung parang mga pulis o hindi mo na makilala kung pulis ba talaga sila. Fully armed talaga. Sa lahat ng lugar, doon pa sa pinakaharap ng KOJC compound po. Nagkaroon ng grabing traffic, natakot yung mga tao kasi ano namang mangyayari. Timing din na dumaan yung sasakyan ng aking pamilya, yung dalawa kong anak na maliliit. Nagkaroon po ng trauma. Sige, suka-suka. Sir, ano ba yan sa Tagalog? Oo, kasi sa takot. Kaya yung pulis na isa, binagano'n yung sasakyan. At they were just in the process of going to our residence, which is located in front of KOJC. Really, our plea, sir, is that we understand. I am a friend of the police. I have assisted a lot of policemen, Your Honor, in their cases. You have helped me in my cases before. Yes, Your Honor. And I have many friends in the police. I still trust some of the policemen, Your Honor. As a matter of fact, some of my relatives whom I help also in their cases are policemen, Your Honor. But I just could not understand the seeming great attention that is being accorded to KOJC compound. I would just like to tell them na hindi naman siguro gago si pastor na magtago dyan mismo sa gilid ng airport. Oo, kung nandun talaga siya. Oo. So, alam ko naman magaling yung intelligence gathering ng PNP. At saka alam ko na alam nila na wala sila dun. But I could not understand why they keep on conducting checkpoints there with policemen whose faces are almost covered. Mata lang makita mo. Tapos ang tatapang pa, kung tatanungin mo, ayaw magsagot. Tapos mga drones every night, yun nga, minsan yung mga drones nila, sir, masyado nang mababa. Maririnig na namin minsan yung nandun, no? Tapos hindi lang isa. Number of drones. So, I know that they are performing their job, but I do hope and pray that they should be professional enough na hindi naman ganito ka harassing and invading into our privacy po. Imagine ko lang yung mga bata doon sa loob pag
makakita na naman ng drone. Grabe. Lipad-lipad doon sa loob. Correct. Ang trauma. Sana kung sino yung nagpapalipad ng drone doon, boss-bossan naman nila yung frequency para... alam mo, kung ako yan, you call me whatever you want to call me. Pag may papasok na drone doon sa aking area, talagang babarilin ko talaga. Wala kaming baril, sir. Problema ninyo, wala kayo. Ang galing, ano? Yung sagot kagad ni Banat Nay, talagang, alam mo, with all honesty, sabi nga ni Bato, kung ako yan, babarilin ko yan. Si Banat Nay, sagot kagad, wala na po kasi yung baril. Isinuko na namin. Isinuko na namin eh. Baril. Sinurinder nyo lahat ng baril ninyo. Wala kayo magamit. Pero ako, kung talaga nasa bahay ko, Good faith sila. Walang ay Diba? ko. In good pintik. Pintikan ninyo, tirador hindi yung yun drone. sasabog, maganda sana sa masinggan. Hindi yun sasabog pagka, hindi magsabog yung pagka tirador lang. Kailangan daw masinggan. Huwag yung musinggan. Basta ako talaga. In good faith, sinurrender namin. Para makita naman nila yung sincerity namin, sir ba? Sabi ni Garski, host nga lang ng tubig, nagreklamo na sila. Oo nga, baka sabihin nila dyan, pag kami masinggan dyan. O, di ba? Grabe. We not want gulo. We want to live peacefully. Yun. Yun lang. I know. Huwag nila kaming idamay because we're a community. Thousands ang nakatira sa loob, sir. So- Ito lang, sir, ha? Sige, Nay. Yung nakakatakot, nakakakilabot, sir ba? Ito. Please listen to us, you people. Oh, naku, Listen ayun to na. us. Ayun na. Mabuti lang kumakontrol namin yung iba. Yan. Yung iba dyan, hindi basta-basta ang pinagmula na buhay. Naku. Galing din sila sa impiin noon. Nako, yan ang Hindi mahirap. na namin mabulgar, bro. Sino sila? But pastor changed their lives. Hindi, alam mo kung bakit? Tama yung sinasabi ni Ma'am dito eh. Tandaan ninyo, kasi yung iba, ang akala kasi, o porket ka taga KOJC, o porket naging Christian na, walang madilim na nakaraan. Marami nga po dyan. Tandaan nyo, remember this church is a place wherein mga broken people. Kaya nga sila napunta doon, they have realized na yung kanilang hopelessness ay sa Panginoon lang ang solusyon. So marami diyan medyo di ba kaya nga sabi nung iba pag pumupunta sila ng church, ayoko na sa church. Bakit? Dami kasing ang daming mga chismoso, ang daming mga bakit akala ko ba ang church dapat matino yan lugar na yan? Bakit ang daming mga diyan? Di ba may mga ganyan sa church? Kasi nga po, ang mga nasa church imperfect people who were forgiven. Ibig sabihin, pinatawad po ng Panginoon. Kaya nga po sila nasa church, they are asking for help of God na maayos ang kanilang buhay. Maraming doon. So, ibig sabihin lang ni Banat Nay, marami ho dyan na may pinanggalingang nakaraan. Kung sila lang, makokontrol nila sarili nila. Kaya lang, paano yung iba pag sobrang tinamaan na baka mamaya bumabayan sa krus nila. Alam mo yung bumaba sa krus? Kasi di ba, I have been crucified with Christ and I no longer live. So na-crucify ka na rin. Yun ang konsepto nun eh. I've been crucified with Christ and I no longer live. It is Christ who lives in me. Yun. Kaya lang minsan, dala ng mga kahirapan o temptasyon, minsan ang Christian bumababa sa krus eh. Na medyo sinasaksak mo eh. Binabato mo ng binabato. O bababa yan sa krus, paluin ka muna. Kasi tsaka na lang siya uli babalik. Hindi ako minsan may ganun tendency. Gets nyo ba? Minsan, again, I'm not tolerating it. Hindi ko sinasabing dapat ganun ang gawin natin. Pero yan yung parang from the heart of Banat Nay saying na tulungan nyo naman kami, tulungan itong mga kababayan namin na ma-maintain namin yung godliness sa kanila. Diba? Huwag naman ninyong i-provoke. As a matter of fact, it is written in the scripture. Hindi nyo ba alam yan? Husband! Anong husband? Husband, di ba? Love your wife as like a church. And the wives, respect your husband. Ano sumunod? Basta hindi ako exact tama yung words ko Ano sumunod?
Parents, do not provoke your children. So, ibig sabihin, there is a tendency para sa isang bata na ma-provoke. Gets nyo? Yun ang katotohanan. Do not provoke your children. Kaya nga sinasabi ni Banat Nay dito, huwag nating i-provoke itong mga ibang tao na baka biglang bigla silang, alam mo na, dahil sa masyado nyong inaano. Alam mo yun yung we all know that God is our strength. God is, we should follow the Lord. Yes, but do not lead us into temptation. Ibig sabihin nun, ilayo mo. Hindi! Christian na ako eh. Wag mo kay OJC ako eh. Ano ako ni pastor eh. Kaya hindi ganun. Kaya nga di ba, do not lead us into temptation. Wag natin ilapit kasi maaaring magkasala. Pwedeng may mangyari. Yan yung sinasabi ni Banat Nay. Wag niyo naman kaming i-provoke dahil baka hindi namin mapigilan yung iba. Dahil maaari yung mga worker, mga ministro, we can control. Pero what about the others? Yun ang sinasabi, di ba? Doon sila sa amin. Hanggang kailan namin sila makontrol, sir. We do not want any untoward incidents, no, that anything will go out of hand na. We don't want that one. Ayaw namin magganyan ang mangyayari sa Davao, sa Pilipinas. Nag-iisang bansa natin, maliit lang ang bansa natin, ilagay mo sa isang tuldok lang. How come na yung mga tao na inilagay natin sa kapangyarihan, they cannot handle the power properly given into their hands? Pag kayo ay nasa kapangyarihan, the life of your friends and the life of your enemy ay nakasalalay sa inyong kamay. How will you handle that one? You must be responsible. You must have a sane mind. You must have a balanced personality. Marbil! Makinig ka! Pinapagalitan ka ng nanay mo! Hindi, alam mo, ramdam mo yung yung puso ni Banat Nay, no? Parang nanay mo na pinapagalitan ka. Marbil, isipin mo na lang nanay mo yan. Hindi, eto alam mo maganda kay Banat Nay, hindi siya paatake. Sinasabi niya yung katotohanan out of concern and love. Not because galit lang siya. Nagigets nyo? Hindi siya galit lang. Sinasabi niya, isang bansa tayo eh. May pagmamahal eh, di ba? Galing sa puso. Talagang nanay na nanay ang datingan. Tuloy. Kasi buhay ang nakasalalay. We cannot evade. May mga ganyan-ganyan mga... Pero until such time na hindi ninyo napatunayan na may kasalanan talaga, please be fair. Sir, may anak kayo, may pamilya kayo. Kung madisgrasya tayo, nag-iisa ang buhay ninyo, nag-iisa din ang buhay namin. Iisa lang tayo, pula dugo ninyo, pula din dugo namin. Yun ang pakiusap namin sa inyo ba? Do not destroy the future of the kids that we've been nurturing for many long years because we want to Ganda na sinabi no isa, ganyan kasi pag galing sa puso ang sinasabi, correct. Alam mo ang interpretasyon pa nila Marbil at ni Torre, alam nyo ko ano? Ang interpretasyon nila, pinangsasanggalang ng mga ang mga bata. Hindi talaga, alam mo yung, ewan ko ba? Feeling ko talaga mga pero sila. Alam mo yung pero? Di ba pa ulit-ulit kong kinikwento yan dito? Yung pero, yung kausap ni Moises, di ba? Ilang beses lumapit sa Moises sa pero eh. Palayain mo na ang bayan ng Diyos. Ayun ang pero. Ayoko! Matikas ako! Naghimala si Moises. Diba? Pero ang tindi nun. Mismong Diyos ang nagsabi, God hardened the heart of Pharaoh. Parang ganun na nangyari dito kay Marbil at saka kay Torre. Parang, alam mo yun, kesa natanggapin nila na here's someone begging na magkaroon ng peaceful way dito sa Davao,
ang nasa puso pa nila, hindi, ginagamit lang yung mga bata. Para talagang, anong gusto ninyo? Aantayin nyo pa po ba, Sir Marbil at Torre, na magkaroon ng hindi maganda dyan bago kayo ma-realize na mali na yung ginagawa ninyo? Nako, baka madali kayo. Hindi, tandaan ninyo, yung kaduluduluhan ng ending nun. Binaha yung pero. Hindi, totoo, di ba? Yun ang kaduluduluhan nun. Eventually, nakalaya rin ng Israel. At ano nangyari? Napahamak ko yung Pharaoh. Hindi lang ho yun, damay po ang buong pamilya niya. So sana, Marbil at Torre, makinig naman kayo. Sana lang ho, makinig naman kayo. You want to produce righteous people in the future. Hindi man nyo kami paniwalaan. Yun ang gusto namin i-contribute sa Pilipinas. We don't want to produce rebels. We don't want to produce division. Tsaka alam nyo kung bakit? Kasi ang record talaga ng KOJC, talagang nasa military. Meron silang training, yung mga NPA, tinulungan nila, minahal nila, kinalinga nila yung community, ibinalik loob nila sa gobyerno. May record sila in bringing people nasa rebelde sa gobyerno, ibalik. Hindi ko alam ba't tinuturing silang kaaway ngayon.